Narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Ulat mo ay aking makilala. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay pumunta ang Kalingap team sa bahay nila Ate Viancy para naman ayain ito sa isang date dahil niyaya ni Kalingap Edu si Ate Viancy na lumabas daw silang dalawa at may surprise pa siya kay Ate Viancy pagkatapos ng kanilang gagawin. Dahil noong araw na yon ay napagpasyahan ni Kalingap Edu na i-surprise si Ate Viancy sa pagtuturo sa kanya ng isang pagbabike dahil binilhan niya pa nga si Ate Viancy ng sarili niyang bike na galing mismo sa bulsa ni Kalingap Edu. Kaya naman tuwang-tuwa talaga ang mga viewers dahil dito. Bukod dito ay sinurprise din ni Kalingap Edu si Ate Viancy ng cellphone na bagong-bago. Tinutuwa naman ito ni Viancy. Tuto tayo? Sige. Oh. Grabe, ang linaw po. Ano ba? Pawis na pawis ako. Sama. Joke lang. Dito na. Saba. Grabe, ang linaw po. Ha? Hindi po ako sanay. Kitang-kita po yung kapugian yung... Luloko mo ba ako? Nangasar ka ah. Siya po baga. Hintik na akong kiligin. Sana totoo. Totoo man. Hi. Masaya ka ba? Sobrang. Sobra. Bakit? Dahil nandito ako. Boat po. Kasi meron pong baga. Kamay na kita mahal. Tuwang-tuwa naman talaga si Viancy dahil nga napakaganda ng cellphone na binigay ni Kalingap Edu sa kanya. Syempre, ito din ay tulong sa mga sponsors dahil ito din ay galing sa kanila. Ngunit si Kalingap Edu talaga ang pumili ng style at talaga namang gustong-gusto ito ni Ate Viancy. Pasok na pasok ito sa kanyang taste. Kaya naman nagpasalamat nito kay Kalingap Edu dahil kung hindi dahil sa kanya ay walang mga blessings na nangyayari sa kanya na ganito. Kaya naman grabe talaga ang pagpapasalamat niya. Nakakatuwa nga si Viancy dahil kahit hindi naman ganito ang kanyang mga hinihiling dahil simple lamang na cellphone ay okay na sa kanya. Ngunit dahil sa mahal siya ng kanyang mga supporters ay nakakatanggap siya ng mga mamahaling cellphone talaga. Sobra. Bakit? Dahil nandito ako. Boat po. Kasi meron pong baga sa batas. Nandiyan din po kayo. Sabi. Tapos, tinuro niyo po ako mag-bike. Pero alam ko masaya ka naman kasi nakasama mo na ako eh. Kahit walang cellphone, no? Bago po matapos yung vlog ay bibigay ko po yung pinabibigay ni Sir Leo D. Ayan, Sir Leo D, tama. Pinabot niya kay Eds. Bigyan natin kay Viancy. Allowance ni Viancy. So, yun po. Grabe. Yun po ay 10,000 pesos. Grabe. Thank you rin sa bagong cellphone, no? Kay Tita Rexy. Hindi ko din po kay Tita Rexy. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, Viancy. 10,000 pesos. Hindi po. Hindi po kayo nagsasawa. Grabe. Nabanggit ni Viancy na sobrang happy niya daw noong araw na yon dahil napakarami nilang ginawa ni Kalingap Edu. Dahil una ay pumunta ito sa bahay nila kanina at sinundo siya. Pangalawa, tinuruan siya nito na magbike kahit mahirap, medyo mainit at medyo mabigat siyang itulak. Pangatlo ay dahil sinurprise siya ni Kalingap Edu ng isang cellphone. Talagang napakasaya ni Viancy noong araw na yon, ngunit hindi lamang doon nagtatapos ang mga blessings dahil nagpadala na naman sa kanya ang kanyang mga sponsors ng allowance na pera at ito ay nagkakahalagang
10,000 pesos. Napakaswerte naman talaga ni Viancy sa kanyang mga supporters dahil hindi talaga siya magugutom kapag ito ang kanyang mga supporters dahil napakagalante talaga nila magbigay at deserve naman talaga ito ni Viancy dahil napakabuti niyang tao. Tita Rexy. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, Viancy. 10,000 pesos. Thank you po. Hindi po kayo nagsasawa. Grabe si Sir Leo D. At syempre si Tita Ping Providos. Tita Ping Shoutout mo Provido. lahat ng mga Kay- tumulong sa bahay. Tita Ping Provido po kay Ma'am Ana from Japan, kay Tita Rexy po, Sir Leo D, kay Sir Lito, sa G-Group po, tapos sa mga bumubuo po ng group, mga yung global supporters po. Para po sa Team Kalinga po na una po, Team Kalinga, kay Kuya Val po, sa inyo po Kuya Ralph. Thank you din. Welcome. Kay Ate Jack, kay Ate Edna po, syempre po sa Panginoon. Mm. Tapos sa mga K-Boys po, Kalingap Angels. Sa mga sponsors po, saka viewers, mga marathoners. Sa Sa lahat mga nagmamarathon ng Saka EDSA. Uy, grabe. Panghuli talaga. sa inyo po. Napakasaya talaga ni Viancy dahil kahit na simple lamang siyang tao at hindi talaga siya makapaniwala na napakarami na talaga ang nagmamahal sa kanya. Biruin mo yun, linggo-linggo ay iba't ibang mga tao, iba't ibang mga supporters, bago man o hindi, ang nagpapaabot sa kanya ng tulong financially at yung iba naman ay binibigay ang mga bagay na gusto nilang ipaabot kay Ate Viancy. Ganun pa man ay sobrang magpapasalamat niya dahil mayroon siyang mga supporters na ganito ang pagsuporta sa kanya at ganyan talaga siya kamahal. Kaya naman maraming salamat talaga sa kanyang mga sponsors at sana patuloy talaga nila siyang suportahan dahil worth it naman ang kanilang mga pagsuporta dahil napakabait na bata talaga ni Viancy. Pa, iyong iabot kamay. Grabe. Ayos. Kundi na lang. Salamat. Pagod ako dun. Hindi ka rin nag-alala. Grabe talaga ang sweetness ng dalawang ito. Kung babalikan natin ang kanilang pagbabike ay talaga namang napaka-swerte ni Ate Viancy dahil kay Kuya Edu dahil talagang pinagkatsagaan niya ito kahit na medyo mahirap turuan si Ate Viancy dahil nga first time niya pa lang sa pagbabike. Ganun pa man, sana nga ay matuto na si Viancy sa pagbabike para naman magamit niya na ang motor na ibinigay sa kanya ni Kalingap Val Santos Matubang. At ito nga ang ating mga abangan sa mga susunod na video kung matututo na ba talaga si Ate Viancy sa pagmumotor. Ganun pa man, nagpasalamat din siya kay Kalingap Edu dahil kung wala ang kanyang ka-love team si Kalingap Edu ay wala din ang mga blessings na dumarating sa kanyang buhay ngayon. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli. Bye! Ngayon'y abot kamay na kita.